Brown out. So walang aerator na gagana. Kailangan natin ng solusyon para makapag-survive ang ating mga alagang crayfish. Tawan natin ang paraan. Ayan. Siya ang magbibigay ng oxygen sa aking mga alagang crayfish. Sa binabagsak niyang tubig dun sa baba, nagkakaroon ng wave at nagkakaroon ng bubbles para maging oxygen na magagamit ng ating mga alagang crayfish. Yan. Sa ganitong paraan, kailangan lang natin magtiyaga hanggang magkaroon ng ilaw. Siyempre, nauubos ito ng ilang minuto or oras, depende sa bilis ng tulo ng tubig. Ang importante ay makapag-survive ang ating mga alagang crayfish. Kaya pag brown out, no worry na dahil may solusyon. Yan. Kayahin nyo na lang yan guys kung gusto ninyo. Makikita ninyo mayroon yang dalawang butas. Yan. At yung isa, yan. Then huwag nyong hihigpitan ang takip nya para tutulo ang tubig. Kasi dito, yan, papasok ang hangin, punta dito, yan, tap din, bumabalik yan. Bumabalik. Kasi kung walang hangin na papasok, hindi yan tutulo. Kaya kailangan natin na hindi higpitan ang takip. Luluwangan mo siya na hindi, yung luwang na hindi matatanggal ang takip. At depende, sabi ko nga, depende kung gaano kalakas ang tulo na gagawin mo sa tubig o sa takip. Yan. Okay. Hanggang mamayang hapon pa ang kuryente namin, alas 5 nagsimula. Kanina alas 7 ng umaga. So nasa alas 10 na ngayon. Yan ang ginagawa ko. Pag naubos, salo ko ako dito ng tubig, siyempre para yung tubig na tutulo sa kanila is galing din sa kanila. Dahil kung kukuha ka ng ibang tubig hanggang mamayang alas 7 ng hapon, ay hanggang mamayang alas 5 ng hapon, magpapatulo ka ng tubig, baka mapuno ang tub na yan. So kaya pag naubos ang tubig nito, siyempre dito siya bumagsak, dito ka rin kukuha. Kaya pabalik-balik lang ang tubig, kumbaga rotation. Yan. Yan ang gagawin ninyo rin sa mga walang kuryente na ginagamit dyan. DIY tayo mga ka-backyard. Okay, so yun lang muna, and magandang araw sa ating lahat.